Balik po tayo. You are still watching Dear Mr. DJ with Master Simpleman. So guys, ayan, pupunta na po tayo sa ating love letter segment. So bagong lahat, Jude, pakiplay natin yung ating background music. Ayan, pinlay at sinalang na po ni Jude. So ngayon bubuksan po natin yung iba nating social media account na naka-private, lalong-lalo ang Facebook at YouTube. Ayan guys, bubuksan ko lang po saglit yung ating Facebook Live para makita nila tayo. At ang ating YouTube Live. Ayan. So welcome guys. This has been your host, Master Simpleman. Welcome po dito sa aking programa, ang aking weekly program na Dear Mr. DJ with Master Simpleman, wherein we are reading the love story of our letter sender regarding sa love story ng kanilang buhay. So tara guys, basahin natin yung love story natin ngayong gabi. Ayan. Dear Mr. DJ, magandang gabi sa iyo at tawagin mo na lang ako sa pangalang Julius. Isa akong simpleng lalaki na natutong magmahal ng totoo at natutong bumitaw kahit mahal pa. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ko tungkol kay Sophia, ang babaeng akala ko'y magiging huling mahal ko. Nagsimula ang lahat sa college. Pareho kaming tahimik, mahilig magkape, at madalas magkasabay pa uwi. Sa dami ng estudyante sa campus, siya lang ang naging dahilan kung bakit lagi akong excited pumasok. Hindi siya yung tipikal na babaeng agaw pansin. Pero para sa akin, sapat na ang simpleng ngiti niya para gumaan ang buong araw ko. Doon nagsimula ang lahat hanggang sa naging kami. Maayos kami, Mr. DJ. Maayos ang relasyon namin sa loob ng 6 na taon. Pinagsaluhan namin ang lahat. Lungkot, tagumpay, pangarap, at paniniwalang kami talaga sa huli. Niyakap ko siya sa lahat ng aspeto ng aking buhay. At ganon din naman siya sa akin. Siya ang dahilan kung bakit mas naging buo ako bilang tao. Pero dumating ang panahon na hindi ko na maramdaman ang dating init. Unti-unting nagbago si Sophia. Hindi ko agad pinansin. Inisip ko baka stress lang siya, baka pagod lang, o baka may pinagdadaanan. Pero habang tumatagal, Mr. DJ, mas lalo siyang lumalayo. Yung dating yakap ko na puno ng lambing, naging pilit. Yung mga tawag na halos araw-araw, naging buwanan. At sa tuwing tatanungin ko siya kung okay lang ba kami, laging oo ang sagot niya. Pero hindi na ako kumbinsido. Hanggang sa isang araw, naglakas loob akong tanungin siya. Mahal mo pa ba ako? Hindi siya sumagot.
Tumulo lang ang luha niya. At doon ko naisip, mas mabuti pang ako na ang bumitaw. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Ayokong saktan siya sa paraan ng pagpilit. Ayokong marinig sa kanya ang mga salitang hindi na niya ako mahal. Kaya ako na lang ang nagsabi. Ako na lang ang naging kontrabida. Ako na lang ang nagsabi na tama na para wala na siyang kailangang sabihin pa. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. Yan ang linya ng kanta na Let Me Be the One na tila isinulat para sa akin. Hindi ko siya sinisisi. Alam kong dumadaan talaga sa pagbabago ang damdamin. At kung pinilit pa naming manatili, baka mas lalo lang kaming nasaktan. Kaya kahit mahal ko pa siya, pinalaya ko siya. Mahirap, Mr. DJ. Sa bawat araw na lumilipas, naisip ko pa rin siya. Sa bawat kantang naririnig ko, bumabalik ang mga alaala namin. Pero sabi nga nila, minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang yung pananatili, kundi yung pagbibigay ng laya, kahit ikaw ang mas masasaktan. Hindi ko alam kung maririnig ni Sophia ang sulat kong ito, pero kung sakali, gusto ko lang niyang malaman na minahal ko siya ng totoo. At kung sakaling magkita man ulit kami balang araw, sana masaya na siya. Yun lang naman talaga ang gusto ko mula sa simula. Maraming salamat, Mr. DJ, sa pagbibigay ng boses sa mga pusong tahimik lang na nasasaktan. Lubos na gumagalang, Julius. So yan guys, yan po ang love story ni Julius na sinend sa atin. So ngayon, bibigyan natin siya ng kaunting payo para naman gumaan yung nararamdaman niyang sakit sa ngayon. So guys, yung payo ko po ay sinusulat ko na para hindi na kumain ng mahabang oras at kasi yun din ang sinesend ko sa kanya pabalik ang reply ko doon sa letter na sinend niya para naman may babasa siya na payo kay Mr. DJ. So dear Julius, tahimik akong nakinig habang binabasa ang sulat mo. At habang unti-unting bumubuo sa ang larawan sa isip ko ng bawat salita mo, hindi ko napigilang mapangiti. At sa bandang dulo, medyo napalungkot rin. Alam mo, Julius, hindi lahat ng bayani ay may kapa. Minsan sila yung mga taong tahimik na sumusuko para hindi masaktan ang taong mahal nila. At ikaw yun. You chose to be selfless in love. At hindi lahat kayang gawin yan. Napakatapang mo. Hindi lahat ng lalaki kayang aminin sa sarili na nagbabago ang damdamin ng taong mahal nila. Hindi lahat ng lalaki marunong bumitaw sa paraang puno pa rin ng pag-aaruga, respeto at dignidad. Hindi lahat, Julius, pero ikaw, isa ka sa iilan. At kung si Sophia ay nakikinig ngayon, sana malaman niya kung gaano mo siya minahal. Sa mundo ngayon na puno ng relasyon, sadyang pinipilit lang, ikaw yung nagpapaalala sa atin na minsan ang tunay na pagmamahal ay ang pagbitiw ng may malasakit. Ang pagbitiw na hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil gusto mo siyang maging malaya. Kahit hindi ikaw
ang kasama niya. To all our listeners out there, gusto kong ibahagi ang ilang bagay mula sa kwento ni Julius. Minsan ang tunay na pagmamahal ay sakripisyo. Hindi ito palaging pananatili. Hindi ito palaging tayo hanggang dulo. Minsan, ang pagmamahal din ang bumitaw, lalo na kung alam mong hindi na masaya ang taong mahal mo. Walang masama sa pagiging totoo. Kung nararamdaman mong unti-unti nang nawawala ang koneksyon, harapin mo ito. Masakit man, pero mas masakit ang pananatili sa isang relasyong puno ng pagkukunwari. Ang pagtatapos ay hindi kabiguan. Sa halip, isa ito ang panibagong simula para sa mas mabuting version mo. Para sa mga panibagong aral at para sa bagong pag-ibig na baka sa tamang panahon ay darating muli. Julius, salamat sa pagtitiwala. Salamat sa pagbahagi ng isang kwentong puno ng sakit pero mas higit sa lahat, puno ng pagmamahal. At sa ating lahat, tandaan nyo, hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatagal. Pero lahat ng tunay na pagmamahal ay may saysay. Hanggang sa muli, ako si Mr. DJ sa bawat tibok ng puso ng pagmamahal at nasasaktan. Lagi niyong tandaan, may espasyo kayo rito. Keep loving even in silence. Keep hoping even in pain. Yours truly, Mr. DJ. So yan guys, yan po yung ating love story ngayong gabi. Sana naibigan niyo po ang kwento ni Julius at ni Sophia. So napakaganda. So guys, bibigyan natin siya ng kanyang favorite songs. Pero magpapatalastas muna tayo. Let's have a break. Jude, pakiplay ng ating mga patalastas.